guys. Today is our last day. So mamimili kami ng pasalubong sa Platinum, Platinum and such. So ayun guys, pasakay na kami sa aming Grab. Sun is shining, skies are blue. Got a good vibe, nothing to lose. Smiling faces all around. Feel the rhythm, hear the sound. No worries, no stress, just feeling free. Every little moment's where I wanna be. Hands up, heart so light, living in the sunshine bright. It's a happy day, let's dance and sing. Laugh out loud, let joy begin. No looking back, just moving on. Good vibes only, all day long. All day long. So hi guys, sorry hindi ako masyado nakapag-vlog sa ibang ganap namin. Actually itong buong Bangkok trip namin, hindi ako nakapag-vlog ng maayos. Kasi guys, to be honest, parang naninibago ako. I know it's not an excuse kasi I chose this kind of a path or I chose this kind of doing. But then again, please bear with me. I hope you still support me. And babawi ako guys kasi there are still upcoming ganap sa life ko na nakaplan na. And surely dun pa lang makakabawi ako. And then ayun nga guys, hindi ako masyado nakakapag-video kasi phone yung gamit ko guys. Tapos yung GoPro ko, hindi na talaga siya naayos here. Hindi ako nakabili ng SD card kasi hindi ko alam kung saan makakabili. Bihira kasi kami mag-mall ni Heinz. Kung magma-mall kami, yung napupuntahan naming mall, walang ganong klaseng mga store or boutique. So, ayun lang. So, right now guys, this is gonna like mahaba yung video na to since wala ko ganong clips sa mga naging ganap namin, pero iisa-isahin ko dito. Kung hindi man ako makapag-share ng video or wala, kulang man yung ma-edit kong video right now, I'll definitely share some photos for you to at least know kung ano ba siya since mas marami kaming photos kaysa sa videos. So, ayun lang guys. So, number 1 is yung first day namin ng February 23. Alam ko nakapag-vlog ako noon. Maaga yung naging flight namin, 9 AM. So, dumating kami dito sa Bangkok ng around 11 noon or 11 AM. Dumiretso kami sa Chak Tok Chak. So, may video ako noon guys. So, ang i-share ko na lang is eto. So, Chak Tok Chak pa lang guys. Bumili na kami. Like, medyo nag-mini shopping kami that time kasi we thought na kung ano yung pwede naming masuot next days ay pwede namin bilhin na dito. Kaso guys, napabili kasi ako sa Philippines pa lang ng mga susuotin dahil dito sa Airbnb may washing machine pero wala silang dryer. So ang hirap nga naman na maglalaba pa ako dito. And then sabi ni Heinz, pumunta ka dito para maglaba. Which is my point naman, I'm here to relax. So papakita ko sa inyo yung mga pinamili namin. So yun. So first, eto. Bumili kami guys ng tote bag. Eto, sa Chak Tok Chak. So it's 99 baht. Siguro kung sisipagin ako, lalagay ko yung conversion dito sa video na to. Kasi mahilig sila sa plastic dito sa Bangkok. So Mother Earth, syempre guys, we need to save the Mother Earth. We need to at least kahit papaano makaambag kung paano natin masasave yung Mother Earth. Tsaka guys, kasi ang hirap kapag maraming bitbit, tapos maglilibot-libot ka. So ayun. By the way guys, room pala namin to. Ayan. So, here is my son, Tully. Yeah! Ano siya guys, galing siya sa Singapore, Universal Studio. Doon ko siya binili. Oh, di pala binili, inadopt ko. Pagpasensya na niyo ako guys kasi ito talaga yung stress reliever ko. Minsan kinakausap ko at tinuturing namin siya ni Heinz na baby talaga. And we have a new member which is Hara! Yan. Si Tuli guys, the reason why yun yung name niya is Toothless kasi siya yung sa How to Train Your Dragon. Tuli, so parang Toothless, pinaano lang namin, pinaiba, pinasosyal. Plusly kasi ako guys, so yan, Tuli. Ito si Hara guys. Dito siya sa Bangkok na kuha, hindi siya nabili guys, nakuha. Alam niyo yung mga claw machine? Yun, naglaro si Heinz, nakailang try kami. Tapos nakuha si Hara. Yes guys, alam ko ang toyoin ng face niya. Kung gaano paawa effect si Tuli, ito naman toyoin. So, may mga mix mix anaks. So, part na siya ng little family namin, Dragon family kung tawagin. Kaya Hara kasi guys, ang second name ni Heinz ay Harold. And then, dinecide namin na girl siya. So, imbis na Haro or what, naging Hara na lang. So, it's Tuli and Hara. Yan lang guys ang mga babies namin Heinz. Soon na yung totoong baby and i-share din namin sa inyo kapag meron naman na talaga. Pero as of this moment, sa mga ganito lang kami nagbe-base na babies, tapos panay travel lang kami. If you are wondering, bakit di kami mag-adopt ng dogs, ng cats, or any pets? Kasi nga guys, una sa lahat, sobrang busy namin ni Heinz. Pangalawa, madalas din kaming umaalis. In a way na, we know ourselves naman na kaya namin alagaan kasi both families namin may alaga. Pero, ayaw namin mag-commit kaagad, or ayaw namin mag-commit kung saan parang may mga mahihirapan. Siyempre, ayaw namin mahirapan yung dog kasi dog lover kami guys. And sa condo din kami nag-i-stay. Yung condo namin hindi pa naman siya ganun ka-spacious talaga na talagang pwedeng okay na may pet. So,
Plus, ako kasi guys, very homebody person ko. So, baka hindi ko magala yung dog. Pero, anyways naman, kung bibigyan kami ng opportunity, why not? Pero as of this moment, yun nga, hindi muna. So, going back, ayun na. So, ito yung pinurchase namin yung tote bag, which is 99 baht. And then, next thing is, ito guys, bumili ako sa PH Story Collection. Ang plano ko talaga guys, wala akong bibilin sa Chak na damit. Kasi nga, ang plano namin, bibili kami ng damit sa Platinum tsaka sa Platinum, which is yung sa mga sikat na bilihan talaga ng ready to wear. Pero ito kasi guys, sobra akong nagandahan dito. Like, very, very girly pop na. So, dito guys, ano siya? Ito yung style niya. Tapos, brand new design pala siya dun sa store na yon. So, as far as I remember, this is 350 baht. Parang ganun, 350 or 400 baht. So, ganito yung style niya guys. Yan. Yan. Tapos, nung sinukat ko to, sabi ng sister ko, kasi magka-video call kami, para daw akong preggy. So, pwede ko siyang suotin guys kapag magiging preggy ako. Pero, ano lang talaga siya, dress siya, mini dress siya na puffy type. So, ayun guys, wait lang, tiklopin ko lang ulit. Kasi, maging paka na rin ako guys. Kasi tomorrow na yung flight namin, February 28. Yeah, itinapos namin yung February dito sa Bangkok guys. Kaso nga lang, maaga yung flight na nakuha namin. Kasi yung susunod na flight, sobrang late na, like, madaling araw na. I still have work guys, since weekday siya. Nag-file naman ako ng leave, pero yung leave ko is 3 days lang. So, simula ng 25 hanggang ngayon, nakalive ako. So, nung Monday nag-work pa ako. So, yun nga. See guys, plastic agad. Plastic na, tas plastic ulit. Next thing is, eto guys. Eto talaga yung goal ko sa Chak guys. Yung mga items nila. Kasi, ano daw, may mga malalaking stores na bilihan ng mga, let's say, pampaganda, ganun, pang mga, hindi na pampaganda, mga necessities. So, yun. So, bumili ako nito. Wait lang. Eto guys. Actually, hindi pala ito sa Chak. Pero, example, may mga ganito din sa Chak. Kasi hindi ako nakabili nito sa Chak kasi nawala sa isip ko. Pero pabili ng ate ko. So, ano siya guys, yung parang inhaler na mabango. Herbal inhaler siya na menthol. So, sa Asiatic ko siya nabili guys yun. Mamaya yun. So, bumili kami ng mga ganito ni Heinz. Mga inhaler, yung parang handy na inhalers. Yan, dalawang klase. Ito yung super menthol. Tapos ito, chill menthol siya. Yun yung description ko guys. Yan. Tapos, yung mami ko kasi hindi naman siya sobrang maarte when it comes to pasalubong. So, ang gusto niya lang is mga Tiger Balm. Yan. Ito guys, bumili ako ng mga iba't ibang sizes ng Tiger Balm. So, yung white, tas yung red, yung medyo chill na maanghang. Tapos ito, super chilly na ointment. Yun. Yun lang naman. Tapos, ito pa guys, nakakatawa kasi hindi ko expected na sobrang mapaparami yung bili ko. So, ayun na nga. Napadami. Tapos ito guys, parang bumili ako nito. So, sorry nasira na kasi trinay ko siya buksan. Ano, lip and cheek tint siya. Ang ganda ng quality nito guys. Very pigmented. So, ang ganda niyang gamitin. Hindi ko pa siya natry sa self ko. Pero nag-try ako sa mga ganito. Yung parang tester. Ayan, ang ganda niya. Sa Chak lang dito binili. So, it's number 8. Yan. Ito yung ano niya. Tapos si number 4 ng Baby Bright. Yan. Tapos, bumili din ako ng, kasi guys, mahilig ako mag-detox. So, pero ang ginagamit kong detox yung dito sa Thailand. So, bumili ako nito kasi ang hirap makahanap ng legit nito sa Philippines. Maraming gumagawa ng fake nito. So, I took the opportunity na since nandito na ako sa Thailand, bibili ako nito. So, marami ako nabili guys kasi, ano siya, kapag tatlo, mas discounted. So, yan. Ito din guys, nag-try din ako. Noong 2020, to be honest, guys, noong 2020, parang siya yung biggest glow up ko. Kasi, noong 2020, di ba, nag-pandemic. I know, very depressive yung year na yun. Ako naman, guys, I decided, kasi nag-stop kami sa work, kasi on-site lahat, nag-stop kami sa work dahil sa pandemic. Ang ginawa ko, nag-workout ako, guys. Workout, diet, talagang nag-ano ko, healthy living that time. Tapos, umiinom ako ng pang-glow, yung pampaputi, collagen, gluta, and such, para mag-boost pa yung confidence. Tapos, mag-boost yung self-esteem ko, lahat, guys, para mas glow up. Parang naisip ko, para kapag umayos yung mundo, umayos man yung ano, once makita ko ng tao, hindi ako mukhang stressed, in a way na medyo depressive sa akin yung year na yun din. Hindi halata, kahit pa paano, alam niyo yun, tsaka kahit pa paano, para healthy ka din, inside and out. So, eto, bumili din ako nito guys, uminom din ako nun before, tapos nag-stop na din ako kasi, for the past years, from 2021 or 2022 ata, puro alis kami ni Heinz, like outdoor, tapos puro beach. So, parang nagiging useless siya. Kasi umiitim din ako guys. Like, hindi man sobra, pero ako kasi guys yung type of person na hindi ako super pala sunblock. Like, sobrang bihira. Bibili ako maraming sunblock, pero hindi ko lahat nagagamit. Kasi gusto ko ma-enjoy yung talagang init. Parang weird, di ba? Don't get me wrong guys. Ganun lang yung styling ko sa self ko. Pero afterwards, grabe naman ako mag-take care. Tapos yun. So, sobrang tuwang-tuwa sa akin nung seller, si Kuya. I forgot the name, si Kuya. So, sobrang dami ko. Tapos, bumili din ako ng black coffee guys. Nescafe black coffee. Yun. Kasi nga, nag-stop ako mag-diet simula nung November guys. Ay, hindi. Nag-stop ako mag-diet simula nung December. Kasi ang daming event, ang daming nangyari nung December last year. So, plus, nasabi ko ata sa vlog din na to na medyo nagkalaman-laman ako. Yes guys, kitang-kita naman nagkalaman-laman ako. Nakita niyo yung collarbone ko, hindi masyado ng obvious. Unlike before. Tapos ang cheeky ko na guys, ganyan. Kasi bumalik ako sa pagkain ng white rice. Before kasi brown rice ako or talagang walang rice. Due to health need. Kasi may
may maintenance akong gamot, guys. Tapos yung gamot ko na yun, grabe ako ipa-crave, grabe ako kumain, ganun. Which is okay lang naman. Then, may limit lang din naman yung maintenance ko na, thankful ako na hindi siya yung time to time kailangan ko inumin. To be honest, I just wanted to be open with you guys. It's for my mental state. So, yun yung gamot ko. Yun. So, be accountable naman dyan, guys. Charot! Yun. Yun lang naman, guys. Ginagawa ko yun para sa ikabubuti ko, for myself, guys. Kasi, ang hirap kapag very mentally unstable ka. Parang, hindi ka productive, hindi mo alam kung anong gagawin mo sa life mo. Parang, lagi kang pagod and such. So, if you are experiencing mentally unstable, please do seek help professionally. Hindi dahil baliw ka or what, wag mong iisipin yun. Alisin yung stereotype o stigma na yun. Kaya yun yung gagawin is not for others, but for yourself, for your betterment. Para, as the time goes by, okay kayo, you'll feel great, you'll heal great as well. So, yun guys. Then, good thing about it, nagpa-check up ako last time before kami mag-Bangkok. Sabi ni Doc, nung Doc ko, pinalitan yung prescription ko kasi nga, nagigain ako ng weight, guys. Like, may times payat, may times hindi, ganyan. Pero nagigain, nafe-feel ko yung bigat. Athlete ako before, and then, sumasakit yung tuhod ko kapag nagigain ako ng weight. Kasi may maintaining weight lang talaga ako. Di ko na sabihin kung ano, kasi akin yun, guys. Bala kayo mag-isip. Yun, may maintaining weight ako. So, sabi ko, after ng Bangkok ulit, ay na pala, hindi pa ako nakakabili ng prescription kasi nga, sobra guys, sobra yung, parang ang hirap baguhin nung kain ko, guys. Ayun, nag-white rice talaga ako to the highest level. Tapos kung very open or active kayo din sa social media ko, makikita nyo time to time, nasa Unli Hot Pot, Unli restaurant kami, like Jiangnan, ganun. Basta Unli, guys, ganun ako kalakas kumain. Yun, so, sabi ko after ng Bangkok, mag-i-start ako ulit mag-diet, mag-workout. So, a while ago, nag-gym ako, guys, para maumpisahan na yung, yes, ganun. Tapos, once a day na lang ako kumakain, simula nag-Bangkok, guys. Kasi, pag kumain naman ako, sobra. Kaya, busog na ako whole day. Yun. Tapos, yun nga, bumili ako ng black coffee para, starting March, maumpisahan ko na siya, guys, para malaman ko kung effective ba siya. Para kung babalik man kami sa Bangkok, bibili ako ulit. Kasi, yung style ng black coffee niya, guys, sa umpisa siya iinumin. Tapos, may fiber to. So, parang doon pa lang, mabubusog ka na sa umpisa pa lang. So, ayun. So, babalik na ako sa brown rice, guys. So, fiber. So, yun nga, sobrang dami ko na pamili, guys. So, let's say, umabot ako mga nasa 1,000 baht. Sa sobrang dami. Then, sobrang natuwa yung, si kuyang nag-assist sa akin. Kinausap niya yung owner, yung nasa cashier, nabigyan ako ng free. Ayun, binigyan ako ng free na lotion, guys. Diba? Ang sweet. So, may free lotion ako. Yun. So, babalik ako dun ulit sa susunod kapag bumalik kami ng Bangkok. Kasi, hindi para magkaroon ng free. Kasi, una sa lahat, affordable yung mga binibenta nila. Tapos, very maasikaso and very mabait. Tapos, guys, sinabihan ako dun pretty. Yun. Kung sa paningin ng iba, pangit ako. Pues, dito sa Thailand, ang ganda ko, guys. Hindi dahil iba, basta sabi nila, you're a pretty woman, pretty lady. Ang ganda ko, guys. Yes. Ayun na. So, going back, ayun na. Next day, February 24, ang nangyari naman ay, dapat manonood sila sa Valorant. Yun talaga yung main reason kung bakit kami nandito sa Bangkok. Kaso, hindi natuloy dahil natalo yung team, natalo yung Sentinel. So, ang sad lang. Kasi, kapag natalo, parang end na ng season nila. Gano. Parang lang din sa basketball or any games, guys. Good thing about it, nung kinagabihan, like 23 ng kinagabihan, nag-post yung Sentinels na may meet and greet sila, pop up ng merch, like nagbibenta sila ng own merch nila, tapos meet and greet. So sabi ni Hen, salala ba yun? So yun, nanood, pumunta siya doon, hinayaan ko siya pumunta. Kasi, yun yung reason di ba? Ba't ko pipigilan? So support lang. So, hinatid ko muna siya doon sa area na yun, tapos umalis din ako, guys. Dinate ko yung sarili ko, para naman, I can, alam mo yun, independent woman ako. I can try to date myself, pero sa ibang bansa. Parang ganon. Parang, tinest ko yung self ko, kasi sa Philippines, kaya ko siyang gawin. Pero pag sa ibang bansa, parang kaya ko ba, ganyan, and such. Again, guys, isa siguro ito, para mas maging curious kayo. Meron kasi ako social anxiety, guys. Ayun, magiging open na lang din ako. So, medyo minsan mahirap makipag-socialize, mahirap maging mag-isa sa big crowd or what. So, yun, tinest ko yung sarili ko kung kakayanin ko pa without taking a meds. So, yun. Pero, ito nangyari. Sabi kasi ng doctor ko, gumawa ko ng isang way para ma-distract or hindi ma-distract, maging coping mechanism ko para kumalma ako whatever happens. Yung naging kalma ko, guys, nag-shopping ako. Nag-shopping ako to the highest level na talagang hindi ko expected na, parang ganito. Kasi ang goal ko, pumunta sa Sephora, guys. Kasi sa Singapore, hindi ako nakapag-Sephora. Tapos last time na Bangkok din namin, hindi rin ako nakapunta. Ngayon lang, talagang dinecide ko sa self ko na, teka, magsa-Sephora ako. Which is yun yung sinabi ko kay Heinz na pupunta. So, pumunta ako sa M-Quartier. So, para siyang M-Sphere, kung saan gaganapin talaga dapat yung games nung Valorant, nung event ng Valorant sa M-Sphere. So, parang kadugtong siya M-Quartier. So, kung i-convert or i-compare ko siya sa Philippines, para siyang Greenbelt 1, 2, 3, ganun. So, February 24, eto guys, Sephora. Bumili ako ng Sephora. So, pupost ko na lang kung ano yung mga pinamili ko. Pero, sige. Actually, may picture ako. I-picture ko lang kasi baka mabilis ko lang ipakita. So, eto guys, bumili ako nito kasi very need ko siya dahil ubos na yung stocks ko. Tapos, hindi dumating yung in-order ko sa Philippines. So, bumili ako loose powder. It's Tarte. Yeah, yan, Tarte. Not quite sure kung Tarte yung pronunciation. Or Tarte, yan. Tapos, bumili ako ng loose powder and sobrang ganda niya. Like, setting powder siya. Tapos ito, bumili ako ng Sephora collection na pressed powder. Yan, Sephora collection, pressed powder. Yan. May na kayo guys, may na kayo. Charot.
siguro hindi ko na naman sabi sa inyo kung magkano yung prices. Kayo na bahala mag-search. Kasi hindi ko na rin siya matandaan. Tapos yung resibo, nandito naman kasi magpapatax refund ako, guys. Tapos ito, another Sephora collection na colorful luminizer. Kasi guys, sobrang ganda niya. Like, very bet ko siya. Ang ganda, pwede ko siyang i-daily use. Kapag kunwari aalis kami, ganito, yun yung pwede kong gamitin. In a way na meron pa naman ako sa makeup ko, pero I decided to buy. Self ko nga parang treat ko nga sa self ko, date ko sa self ko, and naka-survive ako mag-isang umaalis, so yeah, it's my treat, it's a present. So paubos na rin yung pangkilay ko guys, yung eyebrow ko. Nichido kasi yung, eto guys, yung ginagamit ko, Nichido siya, yung pencil, kasi very pigmented, tas sobrang tagal niya, kaya ayun yung kasundo ng aking kilay. Eto, bumili rin ako sa Sephora collection na eyebrow. So, yung, ano ko guys, medium chocolate brown or medium brown yung color ng eyebrow ko kasi yung hair color ko. Guys, sa eyebrow, lagi nyo i-base ko anong kulay ng hair nyo para mas maganda siya tingnan. Parang, well, symmetrical, parang ganun, para balance lang. Tapos, paubos na rin yung concealer ko. So, bumili ako ng Sephora Glow Concealer. Kasi one of the best daw to sa Sephora. Sabi nung nag-assist sa akin. Yun guys, may nag-assist sa akin, sobrang bait niya. Sinabihan niya din akong pretty. Yes guys, ipa-flex ko na kasi grabe yung compliment. Nakaka-touch ng feeling na you're a foreigner, you're a tourist, tapos i-compliment ka ng local person dito. So, di ba, parang nakakakilig, ganun. Sinabi niya pretty ko. Kala niya nga, model ako guys. Model ang liit-liit ko guys. 5'3 lang ako. Sana, di ba? Sana model talaga. Baka naman, yung mga ano dyan, Sephora peeps, gawin niyo na akong model. Ang good thing pa dito guys, sabi sa akin, kapag kumuha ko ng Sephora collection na 3 item, I have free na kahit ano, any price, mahal, mura. Basta, since 3 Sephora collection, guys, 4 yung, may ano na ako, 2 na ako napipili nun. Eto, 2 na yung napipili ko, eto guys. Sabihin na natin, pricey talaga silang 2. Tapos, since nag-iisip nga ako inisip ko kasi kung anong kukunin kong, eyebrow, kung yung Bobbi Brown. Baka kasi guys sa Sephora, iba't ibang klaseng brand na magaganda talaga. Like, mahal, may mura, ganun. May Sephora brand itself. May luxury brands, ganun. So, sabi ko, sige sa Sephora collection na kasi sinabi niya yun. So, syempre, di ba, medyo may pagka-Filipino tayo. Ito yung free ko sa sarili ko kasi medyo pricey to, yung pressed powder. In a way na hindi ko naman siya super need, pero sabi ko, baka anytime maging need ko siya. So, ito na yung pinili ko. So, yun. Top notch kasi nakalibre na naman ako, guys. So, chak nakalibre ako. Tapos sa Sephora, nakalibre ako isa pa ulit. Tapos, ang main goal ko dito sa Bangkok na bilhin is yung Jo Malone na pabango. Kasi, may inuwi yung dad ko na parang mini bottles lang ng Jo Malone. And then, sobrang nagustuhan ko yung scent niya. Ang Jo Malone na gamit ko, guys, is yung lime basil and mandarin. Sobrang bango niya, guys. Like, ang perfect niya sa sunny, sa malamig, basta ang bango niya. So, sabi ko, pag uwi na, saka ako bibili sa airport. Kasi for sure, meron doon mga Jo Malone na boutique or store. Kaso, sabi ko, magkaka-time pa ba? Ganon. Then, nag-check na lang ako, nag-try ako. Kala ko, hindi talaga meant to be sa akin. Kasi guys, yung Jo Malone, mahal talaga siya, di ba? So, syempre, treat ko nga sa self ko, pinagtrabawan ko to, pinaghirapan ko to, gano'n. So, treat ko na sa self ko, ganyan. Then, sabi ko, ay, walang Jo Malone na, na stocks, ganyan. Tapos, saktong paglingon ko sa right, sa may fragrance area, nasa center siya, nandun, Jo Malone. Like, parang ganun yung eyes ko. May stars, ganun. So, ayun guys, bumili ako ng pabango ng Jo Malone. Kasi nung una nga hindi ako bibili kasi kala ko walang stock ng gusto ko, which is yung lime. Kasi nga, parang empty bottles yung nandun. Tapos, ito siya guys, wait lang. Oops, ayan. Yung maliit lang yung binili ko kasi, tawag dito, sobrang pricey na nung malaki na. Which is, carry boom naman. Hindi sa nagayabang guys, don't get me wrong. Again, if you want something really that bad, you need to save as well. You need to work hard for it and you need to save for yourself. Para mas fulfilling kapag binili nyo na, kaysa yung iaasa nyo sa iba. Not unless, kung bigay o regalo ng iba, be thankful na lang. Be thankful naman, di ba? Yun. So, bumili ako nito guys, Jo Malone, yan. Yeah, my first ever luxury brand purchase. Big girl purchase to. Tapos, lastly, naisipan ko, wala pala akong perfect makeup mist. Ang lagi ko lang gamit yung aloe vera. Tapos nakita ko tong Pixie guys. Isa din siya sa magandang brand. So bumili ako nito sa Sephora guys. So yun. Then, since napadami na naman yung bili ko sa Sephora, then natuwa na naman yung nag-assist sa akin, tsaka yung mga seller. Ay, yung cashier, natuwa siya kasi sobrang dami. So naging member ako ng Sephora guys. Binigyan nila ako ng libre na to. Yan. Libre ulit to guys. Ano siya, makeup remover. So, Sephora, since you are giving me free items, we can do X deal. We can do, I can model your products. I'm very willing to model your products. So, guys, if you're watching this and if you know someone, I'm very open anywhere around the world. Just let me know. Call me, contact me. I'll put it here, my email address or what. So, eto guys, sobrang nakakakilig to. I'm very happy kasi since may Jo Malone ako, first ever luxury brand, ang isa sa pinunta ko sa Sephora is not just the Jo Malone itself, but also the Dior. Kasi sobrang gusto ko yung Dior na eyeshadow palettes niya. Or yung blush on niya na may highlighter. Kaso, pagdating ko doon sa Sephora, wala. Ganun pala guys, may sarili siyang store sa baba. Good thing naligaw-ligaw ako doon sa mall kasi ang laki niya guys, nakakaligaw talaga. Tapos saktong pagbaba ko, to make the store short na lang guys ha. Saktong pagbaba ko, boom, bumungad sa akin yung Dior na makeup store. So guys, marupok si ate mo girl. Again, deserve ko to, treat ko to sa sarili ko, pinaghirapan ko to. So bumili ako guys. Yun. Yung gusto kong palette ng eyeshadow, wala, out of stock siya. So option 2, dun ako sa blush on. So bumili ako ng Dior Rogue Blush. Yan. Guys, sobrang tuwa ko nung binibili ko to. Sobrang akong kinikilig. Yan. See, sobrang ganda niya, guys. Ayan, yan. Sobrang ganda niya. Like, sobrang nakaka-in love. Like,
Grabe, the packaging itself, ayan, yan yung Rogue Blush. The packaging itself, the brush itself, ayan. Yun, big girl purchase ulit to. Tapos yung mini details nito, yan, sobrang, like, kayo na lang din bahala mag-isip kung magkano or mag-search kung magkano to. But, pricey siya, guys. So, if you want it, you need to work hard for it and save. Ayun, guys. Nakakatuwa kasi, dati iniisip ko lang to, dinidream ko lang, guys. Nasa bucket list ko lang to. And then, in just a day, nakabili ako ng both na gusto ko. 2 luxury brands, hindi sa nag-aibang guys ha, 2 luxury brands, nabili ko siya. Si Dior at si Jo Malone, yun. Kasi talaga, inisip ko, pinag-isipan ko naman to eh, before, bago ako mag-purchase, pinag-isipan ko naman talaga siya. Since ito yung pinaka-priority ko bilhin, syempre pinush ko na siya. So, yan. Ingat na ingat ako guys, kasi first luxury item ko, nagaling sa sarili kong pera. Yung diesel kasi guys, na bag ko kung nakikita nyo, luxury brand din siya. Pero yun kasi guys, very impulsive buy lang yon, hindi yung pinag-isipan ko, impulsive buy kasi nag-mental breakdown ako nun. Eh, ang coping mechanism ko minsan or distraction ko, nag-shop ako. So nag-order ako nun online guys. So yes, yun yung first ever luxury brand ko. Pero ito yung kino-considered ko na first ever kasi ako mismo yung pumunta doon sa shop to shop. Yun. Yun guys. At dito sa Bangkok, hindi man sa Philippines, hindi man sa Singapore, pero sa Bangkok ko siya nabili guys. Yun, nakakatuwa lang. So, yun nangyari. So guys, sorry this is around 30 minutes na. I'll just cut some things or what, or i-fast forward ko yung iba. So next thing is, mansari namin ni Heinz, yun nga. 24 ako nag-shopping nito, ganyan. And masaya ako sa boyfriend ko kasi nakabili siya ng merch ng Sentinels dun sa event. Yan. As in, own merch dun ng Sentinel. Tapos, ang maganda pa dito guys, may mga pirma ng players. Yan. Yan, may mga pirma ng players. So, nakakakilig. I'm happy naman for Heinz. Siguro, mag-add na lang ako ng mga videos na binideo ni Heinz. Sabi ko kasi mag-video siya for the vlog. So, yun, wait lang. Tupiin ko lang to guys, para ano. Yun, bumili siya ng merch. Tapos, bumili din siya ng dalawa pang t-shirt na merch. Ito guys. Basta ang ganda niya, ang ganda din ng design ng likod. Tapos, may white din ito. Sinuot niya kanina nung nag-platinum. Platinum yun. Suot niya kasi ang ganda. Wala, gusto niya lang ma-flex or gusto ko lang i-flex niya. So, since months rin namin, tapos wala akong gift sa kanya ng Valentine's, dinecide ko talaga na hindi siya bilan ng Valentine's kasi dito ko na siya bibilan sa Bangkok. So, pumunta ako sa Zara guys. Yan. Binilan ko siya ng t-shirt kasi mas gusto ko yung nakikita ko yung bigay ko sa kanya. Ako kasi guys, pag nagre-regalo ako, gusto ko yung nakikita kong ginagamit. Hindi yung, binili ko yan, tapos hindi nyo gagamitin, display lang. Binili ko pa yan. Parang, anong purpose niyan, di ba? Yung purpose niyan is gamitin, hindi para i-display. Reasonable kung for display siya, kung mas maganda siya i-display. Pero kung ang naman niya is talagang kailangan suotin nyo, kung di, bawiin ko yan. Charot. Nagmaldita. Yun, basta ito guys, yung binili ko, yung shirt. Sobrang ganda ng tela nito guys. As in. Makapal siya, hindi siya yung mabilis masira. Parang ganun. Yun, so, ayan yung mga purchase ko nung sumunod. So, 25. So, ito guys, nakuha namin to nung 25. Sakto naman. So, ang birthday niya is February 25. Yan. So, si Tuli kasi, December 4. Si Tuli, December 4, 2023. Si, February 25, 2025. So, si Tuli ay 1 year old na. Yeah! Yan. So, nag-Asiatic kami guys, nung monthsary namin. Nag-change ng plans, dapat hindi kami Asiatic. Dapat the Asian City kami. Kaso, late na nagising, tapos sayang yung time. Ang haba ng biyahe. Ang layo kasi nun guys, parang 1 hour yung travel time. Kasi malayo talaga siya. Malapit na siya sa Pattaya. Nasa area kasi kami ng Watana or Sukhumvit, parang ganun. So, sa Asiatic, ang binili ko lang is ito guys. Yan. Ito yung mga binili ko sa Asiatic. Yan. Tsaka, nag-miniso kami. Ito. Kasi may miniso dun guys, na ang laki-laki na sa gitna ng area. Yan. Tapos nagpaano kami, yung ganito, pa-drawing. Yung picture niya is, may pinagayahan siyang picture guys. Tapos, wait, nakita ko ha. Ito guys, ito yung pinagayahang picture. Tapos, ito siya. So, yan. Ang cute. Sobrang cute lang. To, parang nasa 200 baht, guys. 200 baht ata. Worth it naman. Tapos, 20 minutes nila ginawa. 20 minutes lang. May video din ako. I'll just show it. Or baka napakita ko na. Tapos, sa mini to, guys, may space doon na puro pang beauty paint one. Of course, alam, hindi ako bumili. Beauty paint. Lahat ng chains, lahat ng anik-anik, abubot, binili ko. Ayan. O, diba? Binili ko yan. Tapos, syempre, si RJ, si Koya, of course. Si Cookie, may bias. Si Shuki, may second bias. Ayan. Tapos si Tata, yan. Tapos si Mang, para sa concert ni J-Hope, yan, manonood ako guys. Nakabili ako ng ticket. Tapos si Chini, ayan. Guys, sobrang saya ko, nakabili ako ng ticket nung February 19 sa pre-selling, army membership pre-selling. Nakabili ako ng ticket. Hindi man ako pinalad sa Philippines kasi yun ang goal ko. Pinalad ako dito sa Bangkok. So, I'm going back here guys. Babalik ako sa Bangkok. Tapos, bumili din ako nito guys, yung Koromi. Gusto ko din siya, pero I bought this para sa sister ni Heinz, kay Alex sa bunso. Parang gift ko na sa kanya sa birthday niya kasi hindi ko expected na gusto niya rin pala si Koromi. Yun, so ito na yung gift ko sa kanya. At feeling ko, mapopost ko tong vlog na to pagtapos na lang ng birthday niya para hindi alam. Yun, ito yung mga aking mga pinagbibig. Ayun yung mga naging ganang potato. Basta guys, ang sarap, tapos ang ganda dun. Dala ko din yung Gigi cam kong dalawa, tapos nag-picture-picture kami dun ni Heinz. Tapos, moving forward, February 26, nag-ano kami guys, nag-Asian City kami. Wala akong pinamili doon, puro picture lang, so makikita niyo yung sa vlogs.
Ngayon, February 27, last day na namin dito sa Bangkok ng whole day kasi bukas yung flight namin, February 28. Nag-platinum platinum kami guys. Nag-shopping kami doon. Pero, ay wait lang. Ito pala, sorry. Nag-Asian City kami after nun. Pumunta kami sa Times Square. Science Square. Yun. Tapos ito guys, gusto ko talaga bumili sa Eve and Boy. So, bumili ako. Then, bumili din ako ng Gentlewoman. I'm just a girl. Ito naman guys, yung Gentlewoman ito, pasalubong ko to sa mami ko tsaka sa ate ko. Hindi naman to sa akin. Kasi sabi ko nga, babalik pa naman ako. So, doon na lang ako bibili for myself. Plus, ang laki na ng nagastos ko, doon pa lang kay Joe Malone. Sa Sephora pa lang kay Joe Malone tsaka kay Dior. So, I think deserve ko naman na lahat yon. Okay na-fulfilled na lahat ng bucket list ano ko. Tsaka, last na punta namin ni Heinz, noong October 2023, bumili din ako ng Gentlewoman na slip-on. So, okay na muna ako dun. Sa susunod na ulit. Kasi nag-check ako, parang wala pa naman masyadong akong bet. May bet ako, pero hindi pa ako ganun ka-ready bilhin. So, yeah. Nag-stop na ako sa pagiging impulsive buyer ko. Kaso nga dito sa Eve and Boy guys, nakabili ako kasi may mga para siyang Sephora second guys. Pero si Sephora kasi all around the world siya. Si Eve and Boy sa Thailand siya. Parang as far as I know sa Thailand siya. So para siyang Sephora nga. Like may mga luxury brands, may mga semi brands, tapos may own brand din sila, parang ganoon. Parang nag-combine, nag-collab sila dun. Yun. So, bumili ako ng liquid eyeliner kasi I realized paubos yung liquid eyeliner ko. This is 2-in-1 eyeliner. Meron siya sa outer and inner. Tapos, bumili ako ng cutesy na Curlush para hindi ganun ka-heavy. Kasi ba yung Curlush masyado siyang bulk na naka-open. So, ito ganito lang yung binili ko. Tapos, since yung Pixie medyo pricey siya, bumili ako ng alternative na Cute Press Refreshing Mineral Facial Mist. Yan guys, para magtuloy lang yung glow. Hindi ko pa, halata guys, hindi ko pa na-open kasi gusto ko siya magamit sa mga susunod. Dahil meron pa ako mga stocks na iba. Tapos, bumili din ako nito, Aloe Superfruit Brightening Gel. Again guys, gusto ko mag-glow up lalo. Yan. Tumatanda na ako guys, and ayoko magmukhang no offense sa iba, okay? No offense. Pero, ako kasi, mas mataas or mas malakas yung confidence ko or yung self-esteem ko kapag I look at least young, ganun. Or parang hindi stress yung mukha ko. So, this is a Korean brand. Yan. Tapos, bumili din ako ng mahal yung Sephora na eyebrow ko. Yes. Sinabi ko kanina parang isa siya sa mura. Sa batch na yon ng Sephora. Pero mahal siya. So, bumili ako ng alternative. This is Odbo. Yan. Sa Eve and Boy ko siya nabili. And then, since sabi ko, may mga bago akong makeup, Dior, ganun. Gusto ko yung magamit ko mga bagong brushes din. Ayan, bumili ako ng set ng brush, guys. Actually, incomplete pa to, pero kaya ito lang yung binili ko kasi ito yung mga mostly ginagamit ko sa makeup. Hindi naman kasi ako super arte when it comes to brushes. Like, kailangan ganito set. Minsan, hindi ko pa nga nasusunod yung tamang brush na paggamit. Tsaka, may iba kasi akong styling, guys, when it comes to makeup, gano'n. Hindi naman pare-pareho na ito yung first pattern, ganyan. May iba na sinusundan ko kasi hindi naman talaga yung tama. Pero, the rest of it, may sarili. Like, sa kilay ko, guys, di pa naman ganun ka-perfect yan na yung dito lighter, ganun-ganon. So, I'm still on the, process, pero getting better. And getting there. Yun, yung binili ko sa Asiatic guys. Ay, sa Asiatic. Yung binili ko sa Siam Square after namin mag-Asian City. So, next thing is, ayun nga. Nag-shopping na kami sa Platinum. So, ito, dress to guys. Binili ko to for my grandma. Kasi, gano'n naman ako. Pag umaalis ako, gusto ko lagi may pasalubong ako pag uwi. Tapos, ito, binili ko kay Heinz, guys. Binili ko din, ay, hindi pala. Binili ko siya sa self ko kasi ang very cute niya. Ayan. Sabi dito, tumuwad na daw dahil sa sobrang pagod sa pamimili. Sabi doon. Sabi lang ewan ko kung yun talaga yung mini. So, ito yung last purchase ko kanina bago kami umuwi. Actually, waiting na kami sa Grab nung nabili ko siya. Tapos ito, bumili ako sa December, kasabi lang ng Platinum. Sobrang flexy nung skirt na to. So, possible ko siyang magamit sa mga susunod na alis ko. Pwedeng pang beach, pwede ulit pag, casual wear. Yun. See guys, iba ang daming plastic. Tapos, next is, binili ko to for my sister. Kasi may siya sa car, and Porsche yung gusto niyang car, so ito. Yan, kasi kapag umalis ako guys, inaas ko sila kung anong gusto nilang pasalubong. Eh, yung isa nilang gusto, medyo impossible ko mabili. Kasi parang kulang na ako sa time, plus hindi ko alam kung saan makakabili nun. Leather jacket, ilang for sure, meron naman sa Platinum, tsaka sa Platinum. Kaso nga lang, kulang na kami sa time. Late na kasi din talaga kami nakaalis na kasi mas sinet namin makatulog ng maayos. Since kagabi late na kami nakatulog. Yun. By the way guys, it's actually 9:58 here, so 10:58 na sa Philippines. Next thing, ito, binili ko sa Platinum. Guys, sa Platinum, medyo nagmahal na siya compare sa Platinum. Hindi ko alam bakit, pero nasa sa inyo, baka depende lang sa store. Ito guys, binili ko siya. Sobrang bet nito. Sa denim siya guys. Sobrang bet na bet ko yung style niya. Yan. Like, basta ang ganda niya. Ang ganda ng quality niya. Yun. Kaya sabi ko, sige, bibili ako nito. Yun. Binili ko like around 650 baht. Yun. Sorry guys kung hindi ko mabanggit yung price kasi hindi ko na rin matandaan yung iba. Ayun. O diba? Plastic to plastic. Next thing is, ito. Gusto ng kapatid kong lalaki hoodie na black. Kasi leather jacket din sana siya, pero wala akong mabila. So, binilan ko siya ng hoodie na black. Ang ganda ng quality guys, sobrang lamig ng tela niya. Hindi siya yung super mainit. Very balanced lang yung tela niya, ganun. Tama yung kapal, tama lang yung texture, basta tama lang, for me. Yun, baka karami-rami ito pa yun. Tapos, ito guys, ito. Siyempre yung girlfriend niya mahilig sa cat. So, binilan ko din ng t-shirt yung girlfriend niya. Ito, I'm okay. Working student siya. So, tapos hindi siya sa cat. So, parang alam mo yung, kahit pagod na siya, yung just, sasabihin mo lang na, I'm still okay. Tapos, bumili din ako ng t-shirt doon kasi sobrang bet ko yung design ito. Parang very casual, pang alis, ganun.
Kasi bira akong may white shirt, guys. So, sabi ko, sige, bibili ako since nagustuhan ko. Ano lang din naman siya, guys. Like, carry boom boom yung price. So, as far as I remember. So, next thing is this. Ayun. Ito, guys. Sumunod ko sa huli kong pinurchase. Pasalubong ko to sa best friend ni Chantel sa Philippines kasi mabait siya and damit ko naman na siya, so I decided na bilang siya ng pasalubong na damit instead of keychain, ganun kasi pag kasama ko yung kapatid ko pagbalik dito, for sure yung mga bibili niya sa mga kaklase niya, sa mga friends niya. So ako naman, since I am fortunate enough to buy na ganito, bibili ako kasi very generous naman ako, guys, lalo na if you deserve it, kung worth it yung tao na bigyan ko, bibigyan kita, and kung ox tayo, kung mabait ka sa akin, go, sige, libre pa kita, ganun, bibilan kita. Tapos ito, kay Heinz to, guys, pinili niya na, ayoko buksan to, baka maban ako dito sa YouTube. Tapos, kasi underwear yan, guys. Kasi magaling tayo. Tapos, ito, sando. Yan. Bangkok yung design na to, guys. Like Bangkok yung nakalagay. Yan. Ang ganda din. Tapos, ito, guys, din. Set na damit, mga sets. Tapos, ito, set. So, parang siyang coordinate sa lalaki. So, yun, guys. Sobrang bet na itong mga napamili namin. Then, may mga iba pa kaming napamili. Like, bumili din ako accessories, ganun. Marami. May bath bomb din akong nabili, pero nagamit ko na. So, na-realize ko, guys, sa pagbili namin, you need to prioritize first kung ano talaga yung gusto mo. Like, mag-list ka kung ano ba. Kasi last time napunta ko ng Bangkok, sobra yung napamili ko. Like, very impulsive ako na, halang ganda bili, halang ganito, ganyan. Ngayon, guys, hindi. Sobrang, konti lang tong napamili namin. As in, sobrang konti na to compare before. Na talagang puputok na yung maleta namin. Ito, very kasya pa to. Kasi nga, napag-desisyonan ko na, kailangan, kalmahan mo lang, ganun. Parang, maturity state na may mga gusto ka, ayun yung needs and wants mo. So, unahin mo muna yung needs mo kaysa sa wants mo. Pero kung both naman sila na needs and wants, go for it. And then, yun yung sinasabi ko, if you really want something, especially if it is kind of pricey or expensive, you need to work for it, work hard for it, you need to save for it, kasi mas nakaka-fulfill kapag ikaw mismo yung gagastos sa mismong perang pinaghirapan mo kaysa yung asa or bigay ng iba. Pero, again, kapag bigay or gift sa'yo, you need to be thankful for that person. And iingatan nyo, ipapakita nyo, gagamitin nyo, and what. Kasi yun naman yung fulfilling na part dun sa nagbigay. So, ayun lang, guys. So, thank you so much for watching this. And then, siguro bukas na ulit yung next vlog ko kasi nga, next video or clip since last day naman namin tomorrow pero half day lang. So, it's already 49 minutes, guys. Sabi ko nga, etong vlog na to is like, medyo matagal kasi I'm planning to do at least 2 to 3 parts lang. Yun. Thank you so much for the support and thank you so much for the love. Always stay healthy, always prioritize yourself, always love yourself kasi yun naman talaga dapat. So, thank you so much. See you later or see you around. Happy day or evening.
February 28, around 10:40 something AM. So, babalik na kami ng Pinas. Pero babalik naman kami ng May, kaya okay lang din naman. Pero bitin pa din, guys. So, guys, nadagdagan kami ng part ng family, si Hara. So, from Bangkok to Philippines siya. Just like Tuli from Singapore to Philippines. So, yun lang, guys. Waiting na lang kami, mag-boarding na kami in a bit. Ay, actually, mag-boarding kami later on pala. Kakain lang kami, ganun. So, yun lang, guys. See you later or see you around. Oh. Hi guys, balik na kami ng Philippines. So, ayun na, mamimiss namin yung Bangkok pero babalik kami ulit. So, masusunod na video siguro sa paglanda namin. Sige.